Nandito tayo sa isang isla na bahagi ng Lawa ng Laguna, matatagpuan sa bayan ng Pililya sa probinsya ng Rizal. Ilang isla na rin ang pumapaloob sa Lawa ng Laguna ang aming pinuntahan. Ito ang Isla ng Talim, ang pinakamalaking isla, at ang isla ng Piha na may abandonadong mansion. Sa pagpapatuloy ng aming pangangalugad, tila isang misteryosong islang aming naispatan mula sa Google Map dahil ang islang ito ay may ilang bahagi ng sirang istruktura ang makikita. Sinubukan kong i-research ang detalye tungkol sa islang ito, ngunit tanging barangay nakakasakop lamang ang may ilang dokumentong makikita sa internet. Kaya naman agad namin pinuntahan ang lokasyon ng isla. Pagkarating pa lang namin sa lugar kung saan mas madaling marating ang isla, mula sa kalayuan ay matatanaw ang magandang tanawin na malayo sa syudad. Makikita na rin dito ang ilang lawak ng parte ng Lawa ng Laguna na nasa kabilang ibayo ay matatanaw ang kabundukan ng probinsya ng Laguna. Mula sa aming kinatatayuan ay makikita na ang isla na aming pupuntahan. Bago pa man kami pumalaot patungong isla, may mga ilang kwento nang ibinahagi sa amin ang mga lokal dito. May mga kwento tungkol sa mga kababalaghan. Nakakaranas diyan, lalo kayo, mga dayuhan kayo. Makakaramdam kayo ng ganang-ganito, ganon. Kaya nakaramdam kami magdamag, may nagwawalis, may nagkakaroon ng kape paghating gabi. At mga ilang haka-hakang naiwang bakas ng mahalagang aktibidad na isinagawa sa isla. Ang kwento-kwento po, kaya yung tinirahan dyan, ang sabi may nakuha lang na ano, kaya umalis. Halos nasa 10 minuto mararating ang isla. Pagdating namin malapit sa pangpang na ito, parang barikada ang mga pulutong ng halamang kiyapo. Kaya nahirapan ang bangka na makausad sa pangpang. Okay, katatawid lang natin ang isla. So ito, pagbaba natin dito makikita na natin yung hagdan, na yung konkretong hagdan na palatandaan na may structure talagang ginawa dito sa isla. Yun, pagbaba namin ng bangka, ito na yung structure. Kararating lang natin dito sa isla o tinatawag nilang pulo. So halos mga nasa alas 3 na ng hapon nang marating namin ito. Mula dito sa kinatatayuan ko, kung saan nakikita natin na malinaw na mayroong naitayong structure dito sa pulong ito, kung saan doon tayo bumaba mula sa sinakyan nating bangka. So mula dito sa structure ng konkretong hagdan na to, isang masukal na mga damuhan at mga ilang puno ng mga talisay ang nandito sa bandang kanan ko. Dito sa kaliwa, ganun din, mga talahib, mga puno ng talisay. Ngayon, mula dito sa pinagbabaan natin, ito yung pinakagitna ng isla. At dito, makikita natin na sementado pa yung pinaglalakaran natin. Kahit dito sa gilid natin ay maraming talahib. Habang naghahanda ako na mag-explore sa isla, ay nagkwento ang bangkero tungkol sa mga ilang bahagi na makikita pa sa islang ito. May mga taga-lugar doon, yung mga matatanda, sabi nila yung mga batong ito talaga hinakot nila dito, sinadya yan. Tapos mayroon niyang paikot na basta may bakod dati, mataas paikot, ay sinira na rin ng bagyo. Dahil masyadong sukal yung lugar dito, kailangan lang tayong mag-ingat. Dahil ayon sa mga lokal na nakausap natin bago tayo tumawid sa isla, maring maraming mga kamandag na sa lugar nito. Minsan to, sobrang damo talaga itong ginagawa na sinusunog ng iba, tapos sunod, babalikan na sunod na araw, pag yung summer. Ilang feet lang ang layo mula doon sa konkretong hagdanan papunta dito. May nakita na tayong isang part ng structure na itinayo dito. So yan, malinaw na ito ay isang wall ng structure na naitayo sa pulong ito. So pag angat natin dito sa yung nakikita natin itong pader, may mga nakita tayong ilang part pa dito ng wall. So yan, makikita natin ito, wall, at ito. So meron din dito sa gilid at doon sa kabilang side yung Lawa ng Laguna. So puntahan muna natin itong part na dito. Ito sa akin natatayuan ko, meron tayong nakikitang mga tiles. So no, merong kulay pulang tiles, merong kulay puting tiles.
Pinuntahan ko pa ang kasunod na sulok nito at dito may nakita pa akong isang wall. Sa parteng ito, tanaw mo na ang lawa ng Laguna. So ito, part, may wall tayo dito nakita. So mukhang halos nasa 60% ng pulong ito ang nasasakop ng bahay na itinayo dito. So mula dito, yan merong wall pa rin dito. At doon, nakikita na natin yung lawa ng Laguna sa parteng Binangonan kung saan nandun yung Talim Island. At mukhang napakagandang isang bakasyunan noong panahon nung maayos pa yung lugar na ito. Sa ginawa kong AI generated, ganito ang imahinasyon ko sa isang istruktura na maaaring naitayo dito. Napatuloy kong pagpasok sa kagubatan ng isla, may mga ilang bahagi pa ng istruktura ang aking nakita. So meron din ditong wall. Iba-ibang naisip ko na maaaring naging disenyo ng bawat pader bilang dibisyon ng istruktura. Maaaring ito ay kwarto, kusina o sala. At sa tapat nito, sa bandang kanluran ay may makikitang bahagi ng istruktura. Perfect square siya kung yung shape. Not sure kung CR siya o kung ano man yan. Pero hanggang dyan umabot yung part ng itinayong structure dito. So hanggang doon meron pang parte ng structure na itinayo dito. Pinuntahan ko pa ang dulo ng parteng norte ng isla. Merong hagdan. So meron pa ditong concrete ladder. So meron dalawang step ng concrete ladder. So hindi ko sure kung ano to, meron pa ba second floor na nakatayo dito. So tingnan natin sa baba. Pwedeng merong second floor to. Ang concrete ladder nito ay nasa dulong parte ng norte ng isla. Halos nasa 6 feet na ang lalim ng bangin na kasunod nito. Kaya sa palagay ko, ang concrete ladder nito ay may karugtong na balkonahe na matatanaw ang lawak ng bayan ng Pililya at karatig bayan nito, maging ang ilang kabundukan ng Rizal. Upang matukoy kung may karugtong pang istruktura sa mababang parte ng lupa ay bumaba ako dito. So nandito tayo sa bandang kanan ng isla. At ngayon pasukin natin yung area na to. Ito na yung right side ng pulo. Masyadong masukal na dito. Medyo delikado. Baka maraming mga ahas or matapakan natin part na ng katubigan ng lawang ito. Bago ko makalabas ng kagubatan, napansin ko ang isang malalim na parte ng lupa na parang pinagbukayan na maaaring ito ang sinasabi ng mga lokal na isang tanda na mahalagang aktibidad na isinagawa dito. Itong part na may basura dito, ito daw yung part kung saan pinaghukayan ng mga nag-treasure hunting dito. Kaya mapapansin natin na medyo may pagka malalim yung part na to. Yan, natabunan na siya ng mga basura. Pagkatapos kong galugarin ang kagubatan ng isla, lumabas ako sa kanlurang bahagi nito at ito ang tumambad sa akin. Wow! Ang ganda ng view. Gusto ko pa sanang umupo malapit sa lawang ito at pagmasdan ng paglubog ng araw, pero kailangan ko pang libutin ang isla bago pa magdilim. Kaya pinuntahan ko na agad ang dulong katimugang parte ng isla. Okay, nandito tayo sa kaliwang bahagi ng pulong ito. So mula dito, makikita natin yung kabundukan ng Pililya. So ito yung Mount Sembrano, yung Mount Abakahan. So yun, napakagandang pagmasdan yung bundok doon na halos lumalapit na yung ulap sa tuktok. At dito sa part na to, ito yung part ng Laguna, probinsya ng Laguna. So ito na yung pinakahangganan dito sa bandang kaliwa ng pulong ito. At bago patuloy ang lumubog ang araw, sandaling pinagmasdan ko ito dahil mamayang alas 3 ng madaling araw,
maaaring hindi na ganito kagandang tanawin ang aking masasaksihan. Ito